pakinggan ang ating kasaysayan. The Philippine Constitution. Natapos na, pero bakit parang ang bigat pa rin sa dibdib? Oo, natalo si Maxwell, pero hindi sapat ang pagbabago kung papel ang diktador ay sinusunod natin. Buwan, hindi ba tapos na? Oo, wala na si Marcos, pero mga batas niya, buhay pa. Hindi natin dapat hayaan yun sa magitan ng ating kinabukas. Akala ko po tapos lang. Hindi pa nakuha natin ang kalayaan. Alam mo, nandun na nakalayaan, Owen. Hindi lang kasi sa kalsada nagwawagi. Kailangan din itong itayo sa pamagitan ng isang makatarungan at malayang konstitusyon. Bagong konstitusyon para sa bagong buhay. Hindi tayo pwede bumalik sa dating kalakaran. Ang 1973 konstitusyon. Ginagamit iyon para pahabain ang kapangyarihan ni Marcos. Para pahindikin ang mga Pilipino. Kung gagamitin natin ang lumang batas, para na rin natin binalala ang paggamit ng mundo. Ang bawat pagtakip ng walang kaso, ang bawat pagkipil sa karapatan, lahat iyon, pinayagan ng lumang sistema. Kailangan natin ang bagong patayin. Hindi sapat ang bumasa ng batas. Kailangan baguhin ang buong kondisyon. Pero paano po kami? Paano yung mga taong kali? Hindi namin naiintindihan ang mga batas. Ang gusto lang namin, isang gobyerno na nakikinig, isang gobyerno na hindi kami apilit. Juan, ikaw at ang bawat Pilipino, ang dahilan kung bakit kami narito. Ang Freedom Constitution ay para sa inyo, para sa mga walang boses, at para sa mga binusala. Hindi na tayo gumagawa ng papel, gumagawa tayo ng kasaysayan. Hindi sapat ang pagbagsak ng diktador. Kailangan natin ang mga batas na may puso. Batas na para sa tao, hindi sa laban sa tao. Ang Freedom Constitution ay magiging tulay mula sa madilim na nakaraan, papunta sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Pangulo, kami ay umasa, huwag po kami biguin. Handa na ba kayo? Handa na! Kailangan malinaw, walang censorship, walang arbitrary detention, walang takot. Artikulo 1, karapatang pantao. Artikulo 2, walang martial law nang walang kaitulog ng taong bayan. At dapat malinaw. Ang pagpipilian ng Pangulo ay lagi limitado na konstitusyon. Ito ang salitang hindi namin narinig noon. Ito ang pangarap namin naging totoo. Mga kababayan, naririto tayo hindi para sa isang tao, hindi para sa isang partido, kundi para sa mga sambayanang Pilipino. Mabuhay ang bagong pag-asa! Ipinoproklama ko ang Freedom Constitution, konstitusyon ng kalayaan, konstitusyon ng katarungan, konstitusyon ng bayan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Hindi dito nagtatapos ang laban. Araw-araw, dapat natin alagaan ang ating kalayaan. Ang Freedom Constitution ang nagbukas ng pinto para sa 1987 Constitution na ngayon ay ating binabantayan. Hindi tayo lagi maging kampante. Kalayaan ay lagi nating ipinaglalaban. Para sa mga hindi sumusuko, para sa mga lumakat, para sa susunod na henerasyon, ito ang ating handog, kalayaan. Sa bawat hakbang, sa bawat atal, ipinaglaban natin ang ating at patuloy natin itong gagawin. Para sa mga hindi sumusukot, para sa mga lumaban, para sa susunod na mga henerasyon, ito ang ating handog, kalayaan.